Welcome to Victoria! Mukhang mailap talaga yung mainit na panahon at maaraw na panahon dito sa British Columbia. Nakita namin to, Casa Philippine Cuisine Fusion. Siguro try namin yan. Hindi ako masyadong into gingerbread and ito yung first time na umattend ako ng gingerbread exhibit na ganito, pero yeah, ang nice niya. For me, ito ang winner. Sobrang detailed niya, grabe. Ito yung paborito ko sa Pilipinas. 11 p.m. yung check-out and na-late kami ng gising. And ang kalat pa nitong kwarto. So, nag-empake lang kami ng mabilis na mabilis. Nagmamadali kami mag-empake. Pero hindi rin naman kami totally nag-unpack. So, yung mga ginamit lang namin na damit, yung mga bagay lang na ginamit namin, yung ibabalik namin dun sa maleta. Pero tingnan niyo itong coffee maker nila. So, ang pinili ko ngayon ay Swiss Miss flavor na coffee. And hinihintay ko lang siyang gumawa ng coffee. Yun lang yung libre dito sa room na to. Pero oh my God, yan na siya. Let's go. Tumawag na yung taga-reception. 11:11 na. So parang late kami ng 11 minutes mag-checkout. Sabi, iwanan na lang daw sa room yung susi. And then, check-out niya na rin kami. So, lilipat lang kami sa Airbnb na mas affordable. Pero 4 p.m. yung check-in. And may additional na $40 kapag nag-check-in ng mas maaga. Hindi namin na-explore tong restaurant nila dito sa second floor. Mukha siyang malaki and may pa banda. Pero next time na lang siguro. Thank you! Sobrang siksikan sa bus. And kailangan namin tumuhid. Maulan na naman. Oh my God! And ito yung next namin na tutuluyan. Let's go! Ay, go. Inunlock niya. Thank you. Yeah, can we just sit here? Yeah, okay, thank you. Okay, so, wala silang elevator. And second accommodation na namin to. Dito na walang elevator. And this time sa third floor tayo. Oh my God. Pero sobrang mura niya lang. Thank you. Oh my God. Ganito yung itsura niya. Ang hippie nung vibe. And parang ang hippie din nung mga hello. Tumutuloy dito. Okay, so number 34. Oh my God. Nandito yung 33. Okay, hindi namin makita yung room namin. Okay, ito yung room namin. Oh my God. This is it. Magkano to, night? Kasama ko. So maliit lang siya, pero pang backpacking yung style. So, this is it. This is the bedroom. And may mirror dito. May ref, tapos yung washroom shared siya. So, sa labas. Tingnan natin yung washroom. So, itong dalawang itong dalawang kwarto na to, yun yung ka-share namin ng washroom. So, ito yung ilaw. So, meron silang shower, sink, and toilet. Okay, let's go. Mag-brunch kami sa hello? Jam Cafe. Mali pala. So, yun yung problem kapag halimbawa pumili ka ng mga sikat na at highly rated na cafe sa Google or sa Gemini. Sobrang crowded tsaka sobrang haba ng pila. So, ito yung situation ngayon sa Jam. Ayan, may pila siya sa labas pa lang. And dahil same yung umbrella nila, I think provided yan ng cafe mismo habang naghihintay. Oh no, 20 minutes yung hintayan. Oh, there's a line. Okay, let's go. Yeah, so
habang nagbe-video ako, lumabas yung attendant and sinabi na 20 to 30 minutes pa yung waiting dun sa mga nakapila. So, we're skipping Jam Cafe. I'm pretty sure na napakaganda talaga ng review at ng masarap yung pagkain at saka maganda yung service doon. Pero, tinatamad talaga ako pumila. Oh my God, ang ganda dito. Ito yung parang part ng Chinatown na pinareserve nila. Pero nandito yung kakainan natin na bago. Chubby dumpling. Okay, sana hindi mahaba yung pila doon kasi medyo gutom na ako. Although nag-coffee naman ako nung nasa hotel ako. Ang ganda dito. Oh my God. Tingnan niyo yung aesthetic ng mga bahay-bahay. Ang makaluma nung dating niya. And sira na, low bat na yung microphone ko. So, microphone ng camera yung gamit ko. Pero, oh my God, ang ganda. Tingnan niyo naman to. Ang aesthetic. Oops, sorry. Pero ayun, ang kitid lang rin ng mga daanan na elbow to elbow talaga kayo ng mga makakasalubong ninyo. Welcome to Victoria! Let's go! Okay, walang pila sa labas, which is a very good sign. Chubby dumpling. And may nakikita pa akong mga lamesa sa loob. So let's go. Oh. Hi. Table for two? Oh no, table for two? Yes. Over here is okay? Yes, it's okay. Thank you. So, hindi ko sure kung ano yung mas gusto ko, yung kimchi and pork or bulgogi beef ba. Pero siguro kimchi and pork na lang. And then, parang gusto ko rin ng bulgogi rice. Magmi-meal pa ba tayo? Anong kukunin mo? Whole shrimp with pork, one doenjang jjigae. One 된장찌개. I will have the bulgogi Bulgogi rice and a pop. Pop? Yeah. What kind of pop would you like? Do you have Pepsi or Coke? We have Coke. Coke, yeah. Yeah, Coke. Okay. Tikman natin tong pickled radish nila. Siyang masarap. And mahilig ako sa mga pickled. Pickled things. Yung atsara, paborito ko yun. Sarap. Yellow. Ang sarap nitong kulay green na to. Hindi ko alam kung parang ito sa soup. Ay, okay, parang sa soup. Kaya kain ko na siya. Ang sarap niya. Oh, that's mine. Thank you. And ito na yung bulgogi rice ko. Tikman na natin yung beef. Hindi ko pa siya nilalagyan ng mga condiments or soy sauce. Pero, ang sarap. Lagyan ko lang ng soy sauce. Whole shrimp dumpling. Yeah. And in the middle, Yes. the tray is very hot. Oh, looks really good. Thank you. And eto na yung pork shrimp dumpling. Hindi ako kumakain ng shrimp. So, sira yung kakain ng shrimp. And then, yung kakainin ko lang yung pork. So, aalis siya na ng shrimp yung... Ooh! Thank you. Oh my God, kumukulo pa siya. Tapos, diyan mo na ilalagay ito ngayong... Okay. Oh my God. Pero aalisan ko ng shrimp to. Tapos ako kakainin. Ang tataba. So, inalisan namin ng shrimp tong tatlong to. Akin yan. Pero ang tataba ng shrimp na nakuha nila. Oh my God. Ayan. Tikman na natin ngayon yung juicy, super juicy pork dumpling. So that way. Let's go. Sarap. Tikman natin tong tofu iran. Ang ganda ng usok-usok niya. Oh my God. Kailangan namin bumalik ng Airbnb kasi bibili muna kami ng water. Walang faucet yung kwarto and wala ring faucet yung... And I don't trust the faucet dun sa CR. So, mag-stock kami ng water and then mag-charge din ako ng battery nitong microphone. Ito yung sitwasyon ngayon dito sa Victoria. Nandito kami for warmer weather and sunny days.
Pero mukhang mailap talaga yung mainit na panahon at maaraw na panahon dito sa British Columbia. So, okay lang yan. Hindi mahilig magpayong yung mga tao dito. So, marami kaming mga nakikita na, ayan, binabraso lang talaga nila yung ulan. May mga naka-raincoat naman. Pero yung iba naka-hoodie lang talaga na hindi naman waterproof. Oh my God. Oh, may Arc'teryx dito. Sobrang mahal ng mga raincoat at saka kita mo yung mga raincoat nila. Front. Water lang yung bibili natin dito para may tubig tayo sa room. Actually, masarap to. Andito ko lang to nabibili sa Dollarama. Kunin natin. Tumigil na konti yung ulan. And so, actually, magta-take out na lang muna kami ng coffee from here para habang nagcha-charge, magko-coffee na lang rin kami sa Airbnb. Oh my God, ang sarap ng feeling ng mainit. Ito yung building nung Airbnb namin. Figure out ko kung alin dito yung view ng bintana namin kasi parang puro bubong lang yung view ng bintana namin. Ayan. Hindi siya fancy pero mura naman. Worth it for the price. Pang backpacker talaga siya. While we're checking in today, it's early. Ayan, may mga nag-check in. And ang lakas maka preso nitong itong pinto nila. Oh my God. May vending machine dito. Nalalak ba to ng kusa? Nag-autolock ba to? Kasi kailangan pa yung susian lagi para makapasok papuntang third floor. Ito ang view ng bintana namin. Yan, puro bubong. Hindi rin naman kami magstay ng matagal lagi sa room. Dito lang kami kapag halimbawa matutulog. Most of the time, nasa labas din kami nag-explore. Ito yung cafe dito. Okay naman siya. Kumpleto siya. Meron siyang kusina. So, yeah, if may sipa namin magluto. Pero that's unlikely. 80s night Saturday. Okay. Meron din silang mga pa-party with drinks included. Let's go. Yeah, okay dito. Okay siya for a budget stay. And oh my God, at least wala nang ulan. That's good. Medyo marami nga lang nakatambay sa labas na I think mga homeless sila. Ganyan. Dito sa area nung Airbnb. Pero they're minding their own business naman. Hindi naman sila nangangausap or nangiistorbo ng ibang tao. So, okay lang rin. And hindi rin sila sobrang maingay. Pero ayun, kung halimbawa maselan kayo sa mga ganon. Ayun, may mga ganito dito sa area na to. And ito yung Victoria City Hall. Ang ganda ng building na yan. Nakita namin to, Casa Philippine Cuisine Fusion. Siguro try namin yan. What the heck? Meron silang lechon belly. Oh my God. Oh my God. Dinuguan. I think dinuguan yung pinaka gusto ko i-try kasi parang nakakapag-adobo naman kami. Or sisig. Hindi rin kami nakakapag-sisig. Parang yung mga mahihirap gawin. Yeah, dinuguan at saka sisig. 8:30. So yan na yung kakainin natin mamaya. Okay lang. Yeah, we can go other days. Ginagalit ko siya. Until what time kayo open today? Yan sabi niya. Siguro tomorrow or feeling ko kasi magla-light meal lang kami this night dahil ang dami na naming nakain the past few brunch and dinners. Ang ganda ng building na to. Para siyang makalumang simbahan. Hindi ko lang alam kung ano yung, it's a Irish pub. Irish pub. Parang masarap kumain. Ilalagay ko to sa isa sa mga kakainan namin one of these days. Pasok tayo dito sa Bastion Square Market. Well, mukha siyang maliit na market. Karamihan ng mga tinda, mga handcraft, handmade products. Marami pa doon pagtawid. Tingnan natin. Yeah, I think yun na yun. Wala masyadong nagtitinda. Puro mga karamihan artwork at saka mga handmade decorations, jewelries, and food. Nag-uumpisa na naman umambon. Oh my God. Cruise ship ba yung paalis ng malaking barko? Hindi ko sure kung kita ba sa camera, pero may flag siya ng United States. Napaka-gloomy ng dagat. Napakaganda dito kapag summer. Like ito, open yung mga patio na ganyan. Ang dami mga outside seating na accommodations dito sa mga restaurants. Tula. May nakalagay na tula. Hindi ko sure kung pangalan ba ng building yan or pangalan ng restaurant or business establishment dyan. Ang ganda ng mga building dito. Hindi ko lang kayang tiisin yung lamig sa ilong.
The Empress. So I don't know kung kailan binild tong hotel na to. Mukha siyang hotel. Ang ganda. Baba tayo dito sa harbor, sa tabing dagat, and at least dito medyo marami-raming tao naglalakad. What? Ang ganda ng mga yate. Halos kasing rami na rin ng mga yate sa Cole Harbor. And dito ang steamship terminal. Oh my God, ang ganda. Papunta rin sa gingerbread displays tong mga nasa harap namin dito sa Grand Pacific Hotel. So susundan na lang namin sila. Medyo maraming tao, pero I think nakapila-pila naman sila. Hindi ko lang alam kung saan yung start. Meron daw free hot choco. 6 a.m. to 6 p.m. Oh, feeling ko masarap humigot ng hot choco habang tumitingin ng exhibit ng gingerbread. Parang gusto kong pitasin yung mga hot chocolate. Parang ang sarap nila. Oh my God. Patrick and SpongeBob. So, contest siya ng gingerbread design and pwede kang mag-vote for $1 each. Ang daming tao. Oh, it looks like grapefruit. Yeah. Yeah, grapefruit. For me, ito ang first runner-up. Ang ganda ng detailing nila and oh my God, ang laki rin ng, I think pangalawa to sa pinakamalaki dito. So, yeah, first runner-up siya. Ang haba ng pila, oh my God. I don't know, hindi ako masyadong into gingerbread and ito yung first time na umattend ako ng gingerbread exhibit na ganito. Pero yeah, ang nice niya. For me, ito ang winner. Sobrang detailed niya, grabe. Well, malaki rin siya pero tingnan niyo yung loob. So, hindi siya empty sa loob and detailed siya hanggang loob. Hindi ko lang maipakita kasi madilim. And ayokong ilusot yung camera ko sa loob niya, baka masira. So, ito yung winner for me. Ito yung first runner-up ko. Well, siya yung pinakamalaki sa lahat. Like, ang laki niya. Ang ganda. Oh my God. Sana edible pa sila pagkatapos nitong contest. Hindi ko alam kung anong gagawin sa kanila pagka halimbawa na-determine na kung sino yung panalo, kinakain ba sila, dinodonate ba sila, or tinatapon na lang sila. Kasi parang ang sayang. Okay, so tapos na kami dun sa gingerbread pero kailangan natin mahanap yung hot choco. Punta tayo ng P1 level for the hot choco. Ito na, let's go. Ang ganda ng elevator na to. Hindi siya mukhang elevator, mukha siyang cabinet. Parking level? Parking level? Okay, umabot na kami dito sa parking kakahanap ng hot choco. Oh, okay, mukhang nasa tamang direction kami. Let's go, yeah, Courtyard Cafe. Ito daw namimigay ng hot choco. Although hindi ito yung, I don't think na ito yung tamang daan kasi mukha na kaming nasa, oh my God, yeah. Hindi ko sure kung allowed pa ba yung mga tao dito. Kasi mukhang mga employees na lang yung... Well, I think we found it. Let's go. This is the Courtyard Cafe. Oof. Hindi ko sure kung part pa ba siya nung exhibit kanina kasi parang ang layo na nito. Pero yeah, gusto ko lang mag-drinks. Nandito lang ako sa gingerbread competition na to for the free hot chocolate. So, itry natin tong lemon tart. Ooh. Limited time lang yung free chocolate drinks nila. Pero, kumuha pa rin ako ng lemon tart. Looks so pretty. Ang ganda niya. Super nice. Oh, try it. And ito yung mixed berry with protein shake. And umuulan ulit, pero tingnan nyo naman tong downtown ng Victoria, ang ganda niya. So yun yung, sa area na yan, yung Parliament Building. Kaso medyo malayo siya konti. Actually mukha siyang malayo dahil dito sa 360 na camera. Pero ang ganda ng mga Christmas lights niya. Nung summer, nandito kami. Meron ding Pinoy na food truck dito. At I think ito siya. Breakfast, lunch, dinner. Pinoy ito na food truck. And punong-puno ng tao tong area na to. Kahit mga bandang alas 9 ng gabi. Well, tirik pa rin yung araw. Alas 9 ng gabi. Nung summer ngayon, alas 5 pa lang pero napakadilim na. I think ito yun. Yeah, ito nga yung food truck na yun. May Philippine flag. And yun yung pangalan niya. Breakfast, lunch, dinner. Pero sarado sila pag winter, I think. I don't know. I think sarado lahat dito pag winter. Kasi maraming food truck yan dito sa area na yan. And dito nagpa-picture yung mga tao. So, welcome to Canada. Victoria.
Victoria last summer dito sa souvenir shop na to. Binili namin tong t-shirt na to. Ayan, cute siya, maganda siya. And na-realize ko na suot ko rin pala siya today. Ito tayo ngayon sa Government Street. Walang katao-tao. Oh my God. Hindi naman totally wala, pero puno kasi ng tao to kapag summer. As in, mahirap magbukas ng selfie stick dito dahil maraming mga nagpipicture-picture din na tourist. Sobrang touristy din tong area na to. Good morning, world. Hindi ako natulog ng mabuti dahil ang laki ng unan nila. Pero hindi siya madampot. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi after namin mag-ikot-ikot. Hindi kami nag-dinner actually. Umuwi kami ng bahay. Umuwi kami dito sa Airbnb para... Ba't nga ba tayo umuwi? Para mag-charge. Tapos humiga kami konti. Nakatulog kami. Pagising namin ng launa na tinuloy-tuloy na lang namin yung tulog namin. So, pero ngayon sunny. Well, hindi naman totally sunny. At least hindi umuulan. Ngayon namin pupuntahan yung Filipino na restaurant na nakita namin kagabi. And I think perfect yung lechon belly for lunch or brunch today. So let's go. Oh my God. I think magdidinuguan ako. If hindi pwedeng tingi yung lechon paksiw nila. Or kung ano man yung hindi available. Let's go. Hello. For two, dine. Salamat. Thank you. Sa taas? Okay. Dinuguan sa akin. Tapos, extra rice. At saka isa pang halo-halo. Tapos, may kape kayo? Isa rin kape. Hindi daw gusto mo nyo. Kami rin. Isang kape lang rin na may coffee at saka, sugar at saka cream. Oh my God, ito yung paborito ko sa Pilipinas. I think bibili ako niyan bago lumabas. Pero ito ba yung iba nilang mga paninda? Meron silang otap, Rino. Sana ito yung mga Rino na galing talaga sa Pilipinas kasi nakatikim na ako ng Rino dito na iba yung lasa. Oh my God, ube. Sana may ganito rin sa Vancouver. Okay, let's go. Dito. Oh my God, ito yung mga in-order namin. Crispy pata. Ito take out na lang namin pag hindi namin naubos. Hindi siya kitang malaki sa camera pero napakalaki niyan. Yung dinuguan ko, 3 kanin. Tapos nagbigay sila ng ganitong sausawan na ngayon pa lang naamoy ko na yung parang pinakuran siya. And Mang Tomas. Let's go. Gusto ko munang tikman tong dinuguan kasi nagdinuguan ba tayo last time nung nandun tayo sa Filipino na restaurant sa Coquetlam? Hindi, no? Yeah, pero I think mga 3 years na since last time na nagdinuguan ako. Oh my God, ang sarap. Sobrang na-miss ko siya. Namiss ka ba niya? Okay, kunin ko na yung mga parts na may balat at may taba para stroke na. Let's go. Kita niyo naman, ang laki. Tikman na natin. Meron din tayong halo-halo. Pinalabas ko na para matunaw na siya ng konti. Gusto ko na medyo tunaw na halo-halo. Oh my God, tirik na tirik yung araw eh. Let's go for the first time. And ang dami naming na-take out galing dun sa Casa Philippine Cuisine. I think bibili na lang kami ng bigas sa Dalrama. $1.50 lang naman yun. Tapos lulutuin na lang namin mamaya for dinner para hindi na namin kailangan ulit lumabas. Kasi kapag halimbawa gabi na, tas nasa loob kami ng kwarto, nakakatamad na talaga lumabas. So, katulad kagabi, hindi na kami kumain. Ibabalik lang namin to dun sa Airbnb. Tapos lalabas ulit kami. Pero for now, hanggang dito na lang muna yung vlog. Kita-kits ulit later. Bye!